isang pagtaas ng bilihin. Ano nga ba ang buhay ng mga tindera at mamamayang mamimili? Siya si Maria Jacqueline Villaflor. Matagal na siya nagtitinda dito sa palengke ng Road 3. Siya ay 55 years old at may isang anak. Nagsisimula ang kanyang buhay palengke tuwing 4:30 ng madaling araw at natatapos ito tuwing alas 7 ng gabi. Ayon sa kanya, taon na ang kanyang pagtitinda dito sa palengke. Sa tagal na kanyang pagtsatsaga sa palengke, inalam namin kung kumikita pa ba siya sa gitna ng krisis sa inflasyon. Meron naman yung mataas ang bilihin, mahina ang benta. Inalam rin namin kung sumasapat pa ba ang kita sa palengke upang matugunan ang kanilang pangangailangan. Tama lang. Sapat para kay Nanay Jacqueline ang kanyang kinikita. At ayon sa kanya, malaking tulong ito para sa kanila. Ngunit, dahil sa taas ng presyo ng bilihin, maraming Pilipino ang nanghihingi ng discount. Sa ganitong pagkakataon, inalam rin namin kung paano siya kumikita. Bali mga butal-butal na lang ng kung magkano yung binili nila, yung butal na lang tatanggalin. Gaano man kalaki ang itaas ng presyo ng kanyang paninda, hindi nagbabagsak ng malaking presyo si Nanay Jacqueline. At kung matumal at hindi mabili ang paninda, may pagkakataon na ito ay masisira. Ngunit maparaan ng mga Pinoy, kaya upang hindi masayang ang gulay, ito ang kanyang ginagawa. Hindi, kasi pag alam na namin na hindi na pwede maibenta kinabukasan, ano pa lang na namin para mapapakinabangan pa namin, gulayin na namin. Tunay ngang maparaan ng mga Pinoy, kaya't upang hindi masira at masayang ang mga gulay, ginagamit nila ito upang maging pang-ulam ng kanilang pamilya upang maisalba ang buong isang araw. Binaybay pa namin ang palengke at tinignan ang pamumuhay ng bawat tindero at mamimili. Ayon sa kanila, ang bigas noon ay mayroong nasa 30. Ngunit dahil sa krisis ng inflasyon, pumapatak sa 65 pataas ang ibang presyo ng mga bigas. Ang itlog na dating sa isang presyo, pumapatak ng 10 piso ang isa depende sa laki at uri nito. Ang mga karne na nasa 200 noon ay mabibili na ng 300 pataas ang 1 kilo. Dito sa San Jose del Monte, ang mga pamasahe ay labis na din na nagtaas. Sa traditional jeep, ang regular ay 13 to 20 pesos, habang sa modern jeep, ito ay 15 to 20 pesos. Sa patuloy na pananaliksik, natagpuan namin si Tatay Melencio Garcia Jr. 3 taon na siyang nagtitinda dito sa palengke at nagsisimula ang buhay palengke nila ng 5 a.m. at natatapos ito ng 7 p.m. Siya ay walang anak at asawa. Sa isang senior citizen na katulad niya, paano nga ba nakakaapekto ang patuloy na pagtaas ng presyo ng bawat bilihin? Una-una sa budget. Hindi sapat yung budget sa bilihin ng taong bayan. Kasi para sa akin as a single, tama lang. At sa mga may kasama sa buhay, anak ka, kapatid sa bahay, malaki epekto. Dahil siya ay nagtitinda sa bigasan, binahagi rin ni Tatay ang presyo ng bigas noong kanyang kabataan. Ang kabataan ko ang bigas na butang ko nasa per salop. Per salop, 5 piso. 5 piso lang. Tapos nagkaedad ako ng konti, nag-aral ako ng high school, nasa pinakamatas na yung 17. Tapos nag-college ako, tumaas na yung pinakamatas na yung 23. Ngayon, nalulunod na ako. Ipinakita rin ni Tatay ang kanilang paraan ng pagbebenta ng mantika. Alam mo kung magkano? Magkano? Pinaliwanag na doon? Hindi pa. Pagkapuno kasi talaga nito, 110.
Pagka hanggang dito, 200. Sige, sa 200 na lang. 200. Oh. Dati ito, ang mantika namin babalang talaga. Ikaw mo ngayon, mataas na. Habang nagbebenta ng mantika, ibinahagi muli ni tatay ang kanyang saloobin patungkol sa pamahalaan. Kasi sa ngayon, sa pamahalang kasi natin ngayon, aupo-upo pa lang, huwag natin hanapan ng biglang pagaba. Kasi yung inupuan niya, mataas na talaga. Wala tayong magagawa doon. Oo. Ginagawa naman niya ng paraan ng lahat, para napababa. Tayo lang kasi nag-iit ng ulo, gusto baba agad eh. Pwede ba yun? Aupo-upo pa lang. Kasi matalang ng inupuan niya, mataas na. Ha? Yes! Kung inupuan niya mababa, tapos tumaas, di ba mag-comment? Dahil patuloy na tumataas ang mga presyo sa kasalukuyang panahon, nagbigay rin si Tatay Melencio ng kanyang payo para sa mga kabataan. Kayo, sa baon nyo, huwag kayong mag-artananan yung bakit kakasya ba itong gano'n? Hindi, mali. Kung alam lang ninyo yung hirap na magulang. Kaya kayo tandaan nyo, huwag kayong maghahanap ng malaking baon, magkasya kayo kung magkano layabo. Dumako naman kami sa pagdinig sa isang working student na kasalukuyan na nagtitinda ng itlog at bigas dito sa palengke. Siya si Vincent. Ako si Vincent. Bali, start ng work namin talaga dito is 6. Bale, pero pag pumapasok ako mga 5:30 kasi nagbubukas kami ng bigasan. So, ako, working student, first year. Sideline para may pang tuition. Yung pagtaas ng presyo ng bilihin, mataas talaga kasi bali yung impact sa akin na ito. Kasi mahirap lang din naman ako. Bale, nahihirapan talaga ako kasi kulang din sa budget, tapos sobrang talaga hirap ng buhay ngayon, kaya mahirap talaga. Ibinahagi rin ni Vincent ang kanyang kinikita. 350 lang. Ayon kay Vincent, marami rin ang bumibili sa kanilang pwesto. Ibinahagi rin niya ang presyo ng isang tray ng mga itlog. Sa isang tray ng itlog, depende sa size yan, ito 230, dito pag medium 260. Ayon din sa kanya, ang kanilang paninda ay naka-fixed price, kaya ang ibig sabihin, hindi na ito bumababa pa. Sa 350 na kanyang kinikita, ibinahagi ni Vincent ang kanyang paraan ng pagbabudget at paghihigpit ng sinturon. As a student, hindi ko binabudget eh. Kung sa kung ano lang yung kailangan, na yung binibili ko. Ganun. Kasi mahirap talaga yung buhay ngayon, tsaka ang hirap nung wala kang maasahang magulang. Hindi, may nakasahan naman, pero kailangan mong mas mag-work para sa sarili mo para hindi na mahirapan yung magulang. Si Vincent ay isang first-year college student ng kursong IT sa Kolehiyo de San Gabriel, Arcangel dito sa San Jose del Monte, Bulacan. Mag-isa niyang pinapaaral ang kanyang sarili dahil sa kanyang determinasyon na maitaguyod ang kanyang pag-aaral. Isa si Vincent sa mga patunay na ang taong may determinasyon at pagsusumikap na maabot ang kanyang pangarap ay patuloy na kakayod para sa magandang kinabukasan. Sa aming patuloy na pagsasaliksik, kinuhaan namin ng pananaw ang mga mamimili at isa sa kanila ay si Arnold Cancino. Tinanong namin sa kanya kung nakakaapekto ba ang malaki at patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin at ibinahagi rin niya ang paraan ng kanilang paghihigpit ng sinturon at ang kanyang kaalaman patungkol sa mga isinusulong ng mga mambabatas patungkol sa pasweldo. Malaking epekto unang-una, hindi lang sa akin, kundi sa iba pang mamamayan na kagaya ninyo, kagaya natin. Sa ngayon kasi, ang 1,000 pesos mo per day sa sahod mo, kung dadali mo yun sa sample, totally wala ka na magiging sukle kapag bumili ka. Unang-una kasi dyan, napakamahal ng bigas. Mostly, ang bigas natin ay 50 pesos pataas. And then, kukuha ka pa doon ng mga pambili mo para sa pangkusina. Pangalawa, ang hirap i-budget ng 1,000 pesos sa loob ng isang araw kung yun lang ang magiging sweldo mo. Ito, hindi lang ito epekto sa buong
Bulacan, kundi sa buong Pilipinas na rin. Kasi hindi makontrol ng gobyerno natin ang patuloy na pagtataas ng inflation na yan. Kagaya nga sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos, na pangunahin niya raw tututukan ang pagbaba ng bigas. Ngunit, tumatagal ng panahon, bilang pag-upo niya bilang Pangulo, ano ba nangyayari sa atin? Wala naman. Lalo lang nagugutom ang mga mahihirap at hindi nakakayanan yung sinasabi na 20 pesos per kilo na bigas, which is na ang kaya lang na abutin ng ating mga kapwa nating maglulupa o maghihirap is 30 something. Pag tumungtong tayo sa 50, hindi na kaya. Kaya kung ibabudget mo ang 500 or 1,000 per day, hindi sasapat talaga at kung 4 ang anak mo or 5 dahil lahat sila nag-aaral. Kaya higpit sa sentron talaga ang kailangan para kumasya ang 1,000 sa isang araw. Kaya ang magandang mangyayari natin ito, yung 1,000 per day mo na sinasabi mo na dadalhin mo sa sample, budget na budget talaga. Divided by 3 na sinasabi. Sinasabi ko divided by 3 ang 1,000 pesos kasi yung 300 para sa bigas, yung 300 para sa grocery, yung 300 para sa pangkusina, and then yung the rest ng 100 para kung ano man yung kakulangan na iba. So pwede mo siyang ilagay sa alkansya kung may susobra. Kaya sa panahon ngayon talaga, higpit sentro ng kailangan para kumasya ang 1,000 pesos per day. Na laging sinasabi sa ating gobyerno, isa sa batas ang 1,000 pesos per day na sahod ng mga ating manggagawa. Pero hanggang sa ngayon pa man, hindi pa rin na-actionan yan ng ating mga mambabatas sapagkat dinadaan niya sa magandang proseso, sabi nga nila. Pero kung ako tatanungin mo, bilang mamamayang Pilipino, dapat itinaas na sa 1,000 pesos per day. Kaya para mabangga or tumama yung sinasabing inflation ng ating gobyerno sa mga mahihirap. Sa gitna ng krisis ng inflasyon, nananatiling matatag at madiskarte ang bawat Pinoy. Ang determinasyon, dedikasyon at pagmamahal sa bawat mahal sa buhay ang dahilan sa bawat araw na pagbangon. Likas sa mga Pinoy ang pagiging positibo, kaya't sa gitna ng suliranin, lahat ng Pilipino ay pipiliing bumangon at lumaban dahil sa patuloy na pag-asang lahat ay uunlad muli. Ako po si Yesha Dais, lagit-lagi, handang duminig sa bawat hinaing.